Hello po, good morning, good afternoon po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nakakakilala, I'm Lorda Gemma Laroya and isa po ako sa members po ng IPN Church. Minsan po ang tawag po nila sa akin ay Lorda, minsan Gemma, minsan LG. Pero commonly, ang tawag po sa akin sa church ay LG. Yan. So, ngayon po, ako po ay naka-assign sa testimony ng buhay ko. Hindi naman po yung buong buhay kong simula bata, but yung recent po na nangyari po sa akin ngayong year. So, simulan po natin ang session na ito sa pamamagitan po ng panalangin. Lord, Panginoon, salamat po sa binigyan niyong buhay sa bawat isa po sa amin. At salamat po, Panginoon, O God, na naririto po ako ngayon. Lord, pangunahan mo po ako na ikaw po ang makita nila at marinig nila sa testimony na ito. Panginoon, linisin niyo po ang puso ko, ang mind ko, patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko pong kasalanan, hayag man o hindi. Panginoon, ina-acknowledge ko po ang inyong presensya. Lord, marami pong makikinig ng testimony na ito, and I pray na gawin niyo pong vessel ang bibig ko, ang mind ko, ang heart ko, para makita nila ang glory niyo sa buhay ko. At ganun din po sa mga nakikinig, doon din po sa mga nakakakita, nakakadinig ng iyong salita. Nawa po, Lord, mabuksan po yung puso nila, yung isip nila, Lord God, na kayo po ang i-glorify, kayo po ang maitaas. Lord, salamat po, Lord God, sa ministry na ito. Salamat po sa church. Salamat din po, Lord God, sa session na ito. Maraming salamat po, Lord, sa pagmamahal niyo po sa bawat isa sa amin, Lord God, na may mga, Lord, pangyayari na ganito sa buhay namin, O God, na mapakinig ng iyong salita. Lord, muli po, buksan niyo po ang durungawan, Lord, ng session na ito, Lord, na maging way, Lord, na para matanggap po nila ang miracles, ang blessing na galing po sa inyo. Maraming salamat po, Lord. Kino-cover ko po ang panalangin na ito with your precious blood. In Jesus' name, Amen. Ayan, so umpisahan ko po sa medical examination. Yearly, sa work namin, kasi I'm a teacher po, sa work namin, meron po kaming dinatawag na medical examination. So, kailangan mong magpa-test ng urine, magkaroon ng x-ray. So, nagkaroon ng x-ray examination dun sa school namin. Merong yung mismong truck pumupunta sa amin. Para siyang maliit na laboratory yun, sa loob ng truck na yon. So, isa-isa kaming pumapasok doon para i-x-ray. So, nung time na x-ray ako, na-curious ako doon sa part ng may screen, tapos may nag-o-operate. May ino-operate siya, tinitignan yung sa my chest. So, nung na-curious ako, nilapitan ko yung operator, tinanong ko siya kung nakikita ba dyan yung sa may part ng breast, kung may nakikitang bukol or anything. So, ayun nga, hindi daw. Kasi, chest lang talaga. So, walang part na kung may bukol, yung sa part ng breast, ganyan. Habang nagtatanong ako doon sa operator, may co-teacher ako
na nagtanong sa akin. Sabi niya, ano yung tinatanong mo? Ano yung sa part ng breast? Ganyan. Sabi niya, parang curious talaga siya. Ako naman, dahil ayoko nga ipaalam yung kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung meron sa left breast ko. So, parang nagde-deny pa ako. Since medyo makulit siya, yun. Sabi ko sa kanya, meron kasi akong, yun, bukol dun sa may nararamdaman kasi akong bukol doon sa left breast ko. Tapos, pinakita ko din kasi sa kanya na yung nipple ko is nag-shrink na siya. Yun, lumulubog na siya. So, ang nangyari, kinulit niya ako kasi before pala, meron nangyari sa kanyang ganun na sa kanya naman nagde-discharge yun sa kanya tapos yun nagpa-medical siya. Sabi niya, agapan ko daw. So, ako naman, since ayoko malaman yung katotohanan, although may at the back of my mind, meron na akong idea kasi nagbabasa-basa din ako. Yung parang nag-i-scan lang. Search sa Google, bakit lumulubog yung boobs, ano yung cause, ano yung possible na nangyayari sa akin. Pero ako, since gusto ko lang yung normal na buhay, hindi ko siya iniintindi. Nagbabasa lang ako pero hindi ko siya tinitake as yun nga yung na may sakit ako. Kasi ayoko nga magpa-doktor. Bukod sa ayoko malaman, ayoko din ng gastos. Ayun. Since yun nga, pinag-isipan ko din na, oo nga no, parang kailangan ko din na magkaroon ng kaalaman kung ano yung meron dito sa left breast ko kasi gusto ko rin, syempre, maging malusog, gusto ko rin maagapan kung ano man yung mga nararamdaman ko, yung nakikita ko physically, sarili ko. Hello po. Regarding naman po sa nakalagay na title na UNC, nag-decide na po ako na magpa-check up. Yun nga, sa UNC pa. Ayan. So, nung nagpa-check up ako, kasama ko yung co-teacher ko na nagsabi sa akin ayun nga, magpa-check up ako. So, nung time na yon, naghahanap kami ng surgeon na kung saan babae kasi mostly nandoon ay lalaki. Kasi syempre, babae tayo, parang medyo nahihiya ka pa na nahihiya ka pa na ma-check ng babae, ng lalaki. Tsaka yung mahawakan, ayun. So, to make the story short, natatawa nga ako kasi bawat parang punta ko doon, nga pa lang yung surgeon. Parang parang libo na. Ayun. So 100 pa lang naman. Kasi bawat punta doon, 700. So, ilang beses ako nagpunta doon, check up, tapos may follow-up check up. So, yung mga ganon. So, kayo na lamang po mag-compute. So, ayun po. So, in-advise po ako magkaroon ng mammogram at saka ng ultrasound. So, yun. Doon sa ultrasound ko, yun nga, meron nga silang nakitang, ayun nga, ayun, bukol. Tapos doon sa mammogram, marami kasing nakalagay dito na na information.
tulad nito sa mammogram, sabi niya, the breasts are extremely dense, which lowers the sensitivity of mammography. There is architectural distortion seen in the retroareolar area of the left breast with associated left nipple retraction. So, ang tawag pala dun, yung di ba, sabi ko nag-shrink, retraction pala yun. So, yun. Sa aking, ang tawag nito, sa ultrasound naman, basahin ko lang yung result niya. Ultrasound. Wait lang po. Kasi mas clear yung sa may ultrasound po. Saan ko bang? So, ngayon ko lang na, ayun. So, dito sa ultrasound, ang findings, ayun, ang impression ay irregularly shaped solid breast nodule, BIRADS 4. So, dito na po nakalagay yung suspicious for malignancy. Tissue correlation is suggested for definitive histologic diagnosis. So, ayun po. Yun po yung pinaka-short, pinaka-summary, yung findings ng ultrasound at saka nung aking mammogram. Tapos, syempre, nung nalaman ko yun, nagdrama-drama ng konti. Syempre, naiyak po ako kasi kahit suspicious pa lang yun, medyo nagkaroon ako sa heart ko ng takot na bakit ako may ganun? Bakit ako nagkaroon ng ganun? So, maraming question. So, habang nagkakaroon ako ng ganung question, parang yun, may part na nagigilty, ganun, dun sa mga nagawa ko before, like, kasi nga, nasa ministry ako, tapos bigla akong umalis. Yung paunti-unting umaalis ako, like, ayoko na sa children ministry, hindi na ako na umaatin ng Tuesday, Thursday session, hanggang sa online na lang. At pati pala praise and worship, yun, inalisan ko. Dati, excited ako talagang kumanta. Ayun. So, lahat na, ang dami kong reason kung bakit ako, ayun, umalis. Yun. So, bumabalik sa akin lahat yun. Dito nga pala sa mammogram, may nakalagay dito na BIRADS category 4C, left breast, high suspicion for malignancy. So, sa kanya naman, high suspicion for malignancy. Tissue correlation suggested in the absence of clinical contradiction. Ayun. And then, binigyan na ako ng, ito na yung bumalik na ako for another follow-up check-up. So, binigyan ako ng surgeon ng referral para magkaroon ako ng biopsy. So, nung time na yon, tinanong ko kung magkano yung biopsy. Ang biopsy sa Lasal, pinakamababa na ang 15,000. So, pinag-isipan ko na mabuti kasi gastos yun. Ayun, bukod pa sa mga transportation. So, ang nangyari po, sa heart ko, medyo nagpipray-pray na ako. Ayan, nagtatanong-tanong na ako dun sa mga, ayun, kaibigan ko. Ayan, si Michelle, yung pinagtatanungan ko.
Kasi ayoko talaga muna ipaalam doon sa mga magulang ko kasi yung mama ko meron siyang busy din kasi siya, inaalagaan yung lola ko kasi nasa kanya yung nasa bahay si lola doon sa Victoria. So mahina na rin kasi si lola. So parang si mama masyado nang occupied yung mind niya, kaya parang ako para hindi na magiging pabigat, yung parang ganong pag-iisip na kaya ko naman, sabi ko. Kaya ko pa naman dun sa part na yun. So, pero medyo umiiyak-iyak na rin ako, nagpipray na din ako. Tapos ang kausap ko lang yun, yung co-teacher ko nga siya yung kasama ko. So, nag-try kaming mag-inquire, yung ganun. Pero hindi natutuloy kasi nag-uusap kami regarding doon na pupunta kami dito sa hospital na to, ganyan, baka mas mura doon. Pero kasi magka-work kasi kami, pero mahirap yung yung dalawa kaming mawawala, absent sa work. So, ang nangyari, syempre, ang tinawagan ko, ang tinatanong ko ay si Michelle. Yan, yung friend ko si Michelle Rizona since high school. So, ang nangyari po, marami akong tinatanong sa kanya regarding medical, regarding hospital, magkano, ganyan. Si Kuya Jay din tinatanong ko, pero hindi Kuya Jay paglinawan yung asawa po ni Ate Tin. Pero hindi ko sinasabi na ako magkano yung biopsy, yung ganyan. So, may mga binibigay naman siyang amount. Pero, ayun nga, iba kasi sa public hospital. So yun nga. Since hindi ko na maitago kay Michelle, so nabanggit ko na sa kanya yung situation ko, at yun tinry niyang samahan ako doon sa EAC. So nagtanong kami doon sa EAC. Ayun, nung nag-enquire kami, natawa ako kasi by level daw yun. So, pag sa parang first level, parang nasa, parang 300,000, mga gano'n, nasa 100,000. Tapos kapag tumaas na, ayun, yun na yung mga umaabot ng milyon. So doon pa lang, parang, yun na-discourage na akong kasi humingi kami ng parang second opinion, mga ganun, yung mga amount. So, doon pala na-discourage na ako. Hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak. Pero ayun nga, syempre, sad ako. Natatawa lang ako doon kasi sa part na, ayun, may mga, ayun, to the highest level. Yun, kung ano yung mas mataas, yun. Kung ano yung level na mataas, syempre, mas mataas yung price. Ayun. Kasi kino-compute na nila yung process, parang yung process na kung anong mangyayari sa iyo. Kasi meron na silang idea since sinabi ko sa kanila yung result ko doon sa UMC. Regarding naman dito sa tights, ayan, bago ko po sabihin kina Michelle regarding my situation, before pa, doon sa tights ko, nilalagay ko lang doon na thank you Lord. Pero sa heart ko, I pray for provision. Kumbaga yung tights ko na yun is pinagpipray ko for provision, for kung ano man yung mangyayari sa akin, na hindi ako magkakaroon ng yung kawalan ba, ma-provide pa din kung ano yung mga process na pagdadaanan. Hello po. Dito naman po sa part na to, kaya ko nilagay Michelle and Ate Cha. Ayan. Si Michelle kasi, nung sinabi ko sa kanya, sabi niya, kailangan ko daw ng support system. So, regarding dun sa support system, na-realize ko na I think I really need ng support system kasi
kung sasarilinin ko, mahirap nga. Kasi nung time na parang, since ako lang nakakaalam, parang iyak ako ng iyak, nagkakaroon ako ng mga negative thoughts, yung mag-suicide, para wala na lang problema, yun, hindi tama yun. Huwag niyo pong gagawin yun. Ayan. So, thankful na lang din ako kay Lord kasi binigyan ako ng wisdom na sabihin ito kay Mitch. And then, ayun nga, in-encourage ako ni Mitch na, yung una ayoko pa na lumapit kay ate siya kasi, parang, syempre, andun yung guilt feeling na umalis. Kumbaga, hindi ko na nagagampanan yung sa ministry, yung mga before pa, yung mga iniwanan ko. Ayun. So, kasi naiwas nga ako kay ate siya. Ayun. Naiwas ako in a way na baka bumalik ako sa ministry. Kasi yun yung parang sa heart ko na parang ayoko muna mag-commit doon sa ministry. Kasi parang si ate siya kasi meron siyang heart na kakamustahin ka niya, yung i-message ka, tapos may mga parang reminders sa'yo, syempre mapapaisip ka din, mag-guilt ka din. Kasi syempre tayo tao na may mga desire ka na parang syempre may yung heart mo may pride, may sariling desire, saka nung mga time kasi nung medyo alam mo na, pag-ibig. Excuse me. Ayun. Yun. Kapag ang pag-ibig pala ay nangunguna, ayan, sa heart mo, yan, may time na, ayun, nakakalimutan mo na may obligasyon ka. May commitment ka kay Lord. So, yun, parang nakalimutan ko lahat yan, sorry naman. So, ayun nga, segue lang, ayun. Okay. Kayo mga kabataan, hinay-hinay lang kayo sa pag-ibig. Ayan. Tingnan nyo muna kung yan ba ay will ni God para sa inyo. Yan ba ay nakakapaghiwalay sa inyo kay Lord. Ayan. Kasi ito lang yung natandaan ko na bumalik din na kapag yung tao na minamahal mo ay nagkakaroon ka na ng pagmamahal sa Kanya at hindi na kay Lord, ang nangyayari, syempre, nahihiwalay ka na kay Lord. So, kapag nahiwalay ka kay Lord, wala na yung presence niya sa'yo. Kumbaga parang kilala mo siya, nagsisimba ka, pero yung heart mo, wala na yung joy to serve the Lord. So, nangyari po sa akin yun. Ayun. Kasi yun yung mga dahilan, bukod sa pag-ibig, sa family, kasi nga yung uwi, hindi nila maintindihan, yun, na lumasakit na rin kasi yung tenga ko kapag napagsasabihan ako, yung napagsasabihan na medyo, yan. Yung napagsasabihan na ayaw mo marinig. Ayun, kasi wala ka namang ginagawa. Pumupunta ka lang naman sa church. Diba? Pumupunta ka lang naman talaga sa church, pero ang iniisip nila ay iba. So, ayun. So, parang nagsawa na ako dun sa mga ganong sermon, masakit sa dibdib, sa isip, tapos papasok ka kinabukasan, yung ganon na late ka na, yung halos buong buhay mo, parang, yun, nalaan doon sa church, sa ministry. Ayun, tapos kapag papasok, minsan, pagod na pagod ka, nalilate ka. Pero, yun, pero nasa tao talaga yung choices, yung free will, nasa tao yung paano mo i-manage yung time, paano ka mag-iisip, kasi bibigyan ka naman ni Lord ng wisdom kung paano mo siya on how you are going to prioritize God. English. Ayun. So, yun nga, balik tayo doon kay Michelle, and
and Ate Cha. Yun. Sinamahan ako ni Mitch pamunta kina Ate Cha. So, ayun. So, sabi ni Ate Cha, yun, kanento ko sa kanya regarding my situation. Siyempre, may paiyak-iyak ko. Kasi di ko maiwasan na, yun, may iyak ka talaga kasi nga. Parang, kasi pinipigilan ko, pero yun nga, hindi pala dapat pigilan. Pero minsan kasi talaga parang, siguro sa sobrang hiya ko na rin. Yun nga. Tapos yun nga, hinag ako ni Ate Cha. Sabi niya, love or expensive, parang gano'n. So yun nga. So, marami siyang binanggit sa akin regarding nga dun sa pangyayari. Kasi nga yung kay Ate Tin paglinawan din, merong situation na gano'n. Tapos nag-offer siya ng mga, binigyan niya ako ng mga, yung i-intake ko. Tapos, herbal medicine. Yun, so, mga ata yun, sa isang araw, dapat kasi yun kailangan kong uminom ng parang, kunyari, halimbawa, yung spirulina, kailangan mga 5 tablets noon. Tapos, yung iba, 2 tablets, umaga hapon. Tapos, siguro kung makukompute ko sa isang araw, baka parang nasa 11 tablets ata yun sa isang araw lang, yung mga herbal medicines na yun. So, ayun, nagkaroon ako ng hope na gagaling ako. Ayun, tapos ayun nga, nung binanggit ko kay Ate Cha yun, syempre kasama na dito yung gut, gut Andres, yun binanggit kay Ate Tin paglinawan, kasi parang nag-worry din si Ate Tin paglinawan, tapos binanggit niya kay Ate Cha na parang agapan daw, ganyan. Tapos, yun nga, binanggit din kay Kuya Jay, tapos yun nga, kay Kuya Jay, syempre, pag binanggit kay Kuya Jay, alam na din yung yung sagat niya, Sagat Hospital. So, ayun, sinuggest ako na, binigyan ako ng schedule for laboratory, yung ganun mga check-up. Ayun. So, nung nabigyan ako ng schedule for check-up, nagpapasalamat din po ako kay Kuya Jay dahil at Ate Tin paglinawan. Syempre sa coordination din po ni Ate Cha at ni Michelle, yan, naging way po sila para magkaroon po ako ng free check-up laboratories kasi medyo madami yung pinagawa po sa akin. Yan, doon sa Gut Hospital at yung mga naghatid po, yan, for transportation, yan sila Kuya Chan, sila Ate Jen, ayan. Salamat po sa inyo dahil nakabawas po sa pag-iisip ko yung mga ganung pang expenses. Ayun, na nakakagaan po sa pakiramdam. Tapos ayun nga po, marami po akong pinagpapasalamat, hindi lang po kina Ate Cha. Yun din po yung sa mga friends ko, lalo na sila Divina, si Linky, kasi si Aubrey, yan si Aubrey Farilon, friend ni Michelle na nakapag-send sila ng provision through GCash, ayan, na makatulong sa akin. Yun, malaking bagay na rin po sa akin dahil yun, syempre may gastos din po sa food, yung mga ganong Pero si Ate Cha, every time na pumupunta doon sa GAT, ayun, meron siyang pakain doon sa mga
sa mga doctors, nurses. So, salamat po. Ayan, nagamit ko din po sa pambili ng gamot. Ayun. Kasi doon sa GAT, syempre, hindi naman nila lahat talaga provided, kundi may bibilihin ka din na gamot para din sa sarili. So,